1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Kamusta? So maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una nating chika, eto nga, mainit na pinag-uusapan ngayon ang bago Mr. and Miss Supranational Mr. and Miss Supranational Cambodia. Yes! Nako, kinurunahan na nga yesterday ang bagong reyna nila na ikukumpit nga sa Miss Supranational. At syempre, ang kanilang Mr. and Mr. Supranational. Ano daw ang chika ko? Well, ang chika ko ay yung Mr. Parang pili ko pasok siya sa puso ko. Yun, alam mo yon, may kagwapuhan ako nakikita sa kanya. Sobrang cute. At parang feeling ko hindi pa rin siya makakalaban dahil sa sobrang dami na malalakas na magkukumpit ngayon dito sa Mr. Supranational. Pero sige lang, ilaban mo lang yung kagwapuhan mo, Mr. Cambodia, di ba? So why not? Coconut, malay naman natin mag-place to ng todo-todo. But for now, ang nakikita ko lang sa kanya ay soso lang. And then, doon naman sa kanilang bagong Miss Supranational, well, ang masasabi ko ay hindi masyado maganda, charot. Nakakaloka. Hindi, kasi parang let's see kung ano yung ipapakita nila sa competition. So, for now, parang feeling ko kailangan nilang maghanda ng todo-todo para maka-ariba ng bonggang-bongga sa Miss Supranational. Beauty, ando doon naman pero parang feeling ko marami talagang mga kabog na beauty ngayon. And then laban Cambodia, kaya ninyo yan, di ba? So yun, so nakakaloka. Pero yung lalaki medyo cute, ganon. Pero si babae parang ewan ko sa kanya. Basta good luck sa kanila and wish all the best para sa mga kandidato at kandidata na Mr. and Miss Cambodia Supranational. Diba? So, love. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga, ano daw masasabi ko sa reyna ng Miss Charm na sinalubong daw ni Madam Osmel. Well, ang masasabi ko ay maganda siya. Maganda talaga, nagagandahan talaga ako sa reyna ng Miss Charm. Kahit naman yung nagko-compete siya, parang feeling ko, ay cool niya. Tapos eto na ang winner. And then yung nagpunta siya sa Pilipinas, oh my gosh, natuwa ako kasi syempre, di ba? Parang, alam mo yun, ang swerte-swerte natin dahil yung mga reynang katulad ni Miss Charm ay talaga naman binibisita ang ating bansa. At in fairness naman sa kanya, talaga naman, Diyos ko, gusto ko yung high, gusto ko yung beauty. Akala ko nga si Allison Hitland ng Pampanga, siya yung magiging Miss Charm. Kasi kung ikukumpara natin, di ba, parang hit niya yung beauty neto. Kumbaga parang similarity silang dalawa. Kung si Allison ang magiging Miss Charm natin. Pero syempre sa April Smith, at happy naman ako for April Smith. And of course, sa April nakikita ko na malakas ang laban niya sa competition ng Miss Charm. At naniniwala ako lahat ng proseso ay pasok sa qualities ng isang April Smith. Kumbaga parang
aariba talaga si April from swimsuit, evening gown, at saka syempre Q&A. Sa bagay, mas prepared na talaga ni April na mag-compete talaga kung halimbawa sa December na ang competition. Kumbaga parang wala na tayong ikaka-worry kasi alam natin na handang-handa na ang April Smith. And then congratulations syempre sa Charm, di ba? So laban yan. So ayun, at para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, dating Miss Universe 2024, rumampa din sa Cannes Festival. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko para siyang Barbie. Ito ang tunay na Miss Universe. Ganitong ganda. Ako, in fairness naman, wala naman akong masabi talaga kay Miss Denmark kung beauty ang pag-uusapan. Kahit yung nakita ko siya dito in person, talagang wow. At kahit naman talagang tignan mo siya ngayon, yung standard ng beauty of the Miss Universe ay napasok ang katangian na meron siya, di ba? Kaya sabi ko nga, sa kanya, hindi niya kailangan magsuot ng sash kasi pag nakita mo pa lang siya, talaga sabihin mo, wow, she's Miss Universe, di ba? Parang mga ala Demi Peter yung level. And then, pag nakita mo naman, syempre, si Fatima, kailangan niya magsuot ng sash para masabing siya ay Miss Universe. So, ayun, naiintindihan ko kung bakit si Fatima kailangan magsuot ng sash kasi para ma-recognize siya Miss Universe. Kasi pag wala siyang sash, parang sasabihin ng tao, sino siya? O, di ba? Pero kapag si Denmark naglakad na at rumampa, talagang pagkakaguluhan siya kasi parang wow, Miss Universe is coming. Ganon! Kaya naman, talaga naman, nabibigahadi talaga ako sa ganda na meron siya. At kung magiging babae ako, gusto ko ganyang mukha ko. Ganon. Ang ganda-ganda kasi, ang ganda ng mata, ang ganda ng ngiti. Grabe, winner. Oo. Parang na-inspired ako magpaganda. Alam mo yon, pag ganito kasi kaganda, parang feeling ko ang benta mo. Charot. So, yan. But congratulations syempre sa mga queens ng Miss Universe at ayan nga, nakita natin 2024, 2025 na rumamba sa Cannes Festival. So, mabuhay ang ganda ng universe, di ba? So, yun lang yung bottom line na gusto ko sabihin. Magaganda sila, kaya sila nakarampa dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, update naman sa pambato natin sa Miss Eco International. Mama Sam, tingin mo, aariba na ba? To be honest, ang hinihit natin dito back to back. And then, ayokong i-underestimate yung kakayahan ni Dr. Gabby kasi naniniwala naman ako sa kanya na magaling talaga to. Siguro, kalmado lang siya at sabi nga gano'n ng iba, nako, parang mahihirapan si Doc Gabby makuha ang back to back. To be honest, mahirap naman talaga kasi it's a challenge sa lahat ng mga candidates. At alam naman natin yun na talagang hindi siya easy, di ba? But magtiwala tayo kay Doc Gabby. Sabi ko nga sa inyo kung hindi yan first runner-up title yan. Pero kasi ang Miss Eco, sa history nila, wala talagang back-to-back. Kapag magaling yung kandidata, nagiging first runner-up. Kaya parang feeling ko, first runner-up to. Tapos pwedeng mag-sandwich with sa susunod na taon doon tayo mananalo. Mga tipong ganon. But magtiwala tayo kay Doc Gabby. Hindi pa natin alam kung ano nga ba ang pinrepared niya para sa competition na to. So parang feeling ko naman ay aariba. So ang ganda-ganda ni Doc Gabby dito sa suot niyang color green. Ano ba to? Parang lumot. So ang ganda. And then let's see kung ano ang pasabog ni Doc Gabby sa mga susunod na araw. In fairness sa mga wardrobe niya, magaganda. At mukhang prepared. Yan! Basta laban lang ang Doc Gabby. Support natin yan. So, very Filipina beauty queen, diba? So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, syempre, pambato natin sa Miss Grand All-Stars. Rumampa na. So, ito na nga, syempre, rampa na ngayon lahat ng mga kandidata ng Miss Grand All-Stars dahil oh my gosh, ready na sila. So, 5 ang pambato natin dito. Andi dito si Pusha, hindi ko pa alam kung nakaalis na. Si Kaylin. Si Kaylin, umalis na kaninang umaga. Pagkatapos, syempre, andyan din si Imelda. Si Imelda, nako, winner yan. At saka, syempre, si Gasini Ganados. At saka si Alexia. No, yon. So, syempre, excited ako sa kanilang lahat. 5 sila na malalakas at parang feeling ko dapat natin talaga supportahan ng bawat isa dahil syempre nire-represent nila ang Philippines. Sabi ng gano'n, ako,
wala daw makakakuha ng corona sa kanila. Who knows? Malay nyo, di ba? Umariba sila lahat sa top 5. Sila pala yung top 5, di ba? Pero hindi ganun ang mangyayari. Syempre, alam natin na meron para sa top 30, tapos meron para sa top 20, meron ang makakarating sa top 15, tatlo, tapos magiging dalawa na lang sa top 10, tapos sa top 5, parang ano na lang. Parang isa na lang. So, ganon. Isa lang ang makakaabot na Philippines dyan sa top 5, feeling ko. Pero swerte na natin, syempre, kung maging dalawa, tatlo, malay nyo, depende yan sa preparasyon ng bawat isa. Depende yan sa ipapakita nilang galing. So, I'm so excited kasi syempre, ang dami natin pambato. So, ibig sabihin, madaming chance na talagang kumabog ang mga reyna natin. Kaya, laban lang Philippines at magtiwala tayo sa mga kandidata natin na talagang, alam mo yon, aariba, kakabog ng bonggang-bongga sa kompetisyon ng, syempre, MGI All-Star. So, open na yan bukas. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Gasini Ganados, grabe, talagang paandar daw at pasabog ang eksena. So, si Gasini kaya ang isa sa mga pwedeng sumungkit daw ng corona ng MGI All-Stars. Depende yan sa magiging katapat niya. But for now, ituturing ko talagang malakas ang laban ni Gasini Ganados. At nakita naman natin, Diyos ko, introduction pa lang ni Gasini ay bongga na. Diyos ko Lord, sino ba naman aayaw at tatanggi sa beauty ng isang ganitong beauty queen na sobrang lakas, sobrang ganda, at makarisma. O, diba? So, yan. So, Gasini Ganados, yung iba alam ko medyo nagtataas ng kilay kay Gasini kasi nga alam daw nila yung capacity level ni Gasini, kung paano daw to magsalita, kung paano daw to mag-compete, ay lagi naman daw walay. Pero ako naman, ang tingin ko naman, syempre she's matured already. So, may mga na-experience na rin siya at parang feeling ko na-learn niya na yung experience niyang yon, kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa na, alam mo yon, ngayon parang feeling ko mas dapat nga ma-excite kayo kay Gasini kasi sa totoo lang, I think she improved more. Kasi dati, nung lumalaban siya ng Miss Universe Philippines, talagang sabi ko, parang ang labo, ang hina ng Gasini Ganados. Yung kumbaga parang paandar lang ang meron. Pero kasi ngayon, mas tiwala ako kay Gasini kasi parang feeling ko, syempre natutunan niya na yung mga mistake niya noong lumalaban siya sa Miss Universe at ngayon, syempre mas develop at mas matured na, di ba? So ngayon, parang mas sobrang excited ako for Gasini kasi parang feeling ko, mas kakabog siya ngayon. Mas parang ano siya ngayon, yung alam mo yun, yung parang alam niya na yung ginagawa niya. And I'm looking forward. So, yun. So, ganun talaga. So, laban lang at magtiwala lang tayo sa mga pambato natin. Hindi lang kay Gasini sa lahat. Kahit nga kay Imelda, sabi nila, ano daw masasabi ko kay Imelda? Well, ang masasabi ko kay Imelda, alam ko sa inyong lahat, ang tingin niyo sa kanya, attitude, hindi niya tinatapos yung laban. But for me, I think Imelda is, eto na yung chance na parang i-prove niya sa atin lahat ng mali tayo sa mga iniisip natin sa kanya. And then, looking forward ako kung paano nga ba aariba, papalo ng bonggang-bongga ang Imelda sa laban niya dito sa Miss Grand All-Star. So, syempre, looking forward ako kung paano nga ba siya talaga, kumbaga makikipagpuksaan ng todo-todo. And, syempre, ibigay natin yun sa kanya ng bonggang-bongga, di ba? So, yun. So, malay ninyo, umariba pala yan sa top 5, di malokatahin lahat. Basta laban lang Imelda at tiwala para kay Imelda. Ganon! So, sa kanya natin pag-usapan, ay kapag umeksena, di ibig sabihin, ay, ganon na naman, di ba? But for now, bigyan natin siya ng chance, bigyan natin siya ng panahon na makaariba ng bonggang-bongga. So, yun lang yun. Laban lang Imelda at tiwala sa sarili. Ganon! At para naman sa sumunod na chika, tatlong reyna sa Czech Republic umariba na. So ito na nga mamaya na nga, sa May 23 na nga ang kanilang coronation. Ang Miss Earth, Supranational at Miss Grand International magsasama-sama. Pero Miss Earth, una sa lahat. So yun. So ako para sa akin, nasa organization yan kung ang top
crown nila ay Miss Earth more than to Miss Grand. But for me, sa kanilang tatlo, pare-parehas lang silang magaganda. Syempre, Miss Earth, alam naman na natin matagal ang Miss Earth. Ang Miss Supranational, alam na rin natin matagal ang Supranational. Ang Miss Grand, alam na rin natin yan. But sa kanilang tatlo, winner yan. So, buti nga pumayag si Papa Nawat na makisama doon sila sa sa mga reyna na, alam mo yon, eto kasing tatlong grupong to, alam natin na medyo ayaw nila sa isa't isa. Pero naloka ako kasi napagsama sila ng Czech Republic, imagine ninyo, Miss Earth, di ba? Tapos Miss Grand, tapos andyan si Supranational. Oh my God, ang saya. But dito ko nakikita na parang nothing impossible sa mundong to. Today, magkakaaway tayo, bukas magkakabati tayo. Ganon. So, dapat, peace on earth. Ayun yung dapat natin i-achieve, na dapat maging maayos tayo sa bawat isa. Ayun kasi yung importante. At natutuwa ako na ito ang example sa atin, na alam natin na medyo, si Miss Cosmo, wala ba? Na yung arrival nila sa isa't isa ay matindi. Pero, alam mo yon, yung rival pala, yung nila sa isa't isa, competition, pero andyan sila, di ba? So yon, so ganun talaga. So magkakasalubong at magkakasalubong sila at wala dapat isnaban, di ba? So yon, and I'm happy at laban, ganun lang, lagi tayong laban. At eto, lumalaban, so back to back for Miss Aura International. Tayo pala yung reigning queen, nakalimutan ko. So, nanalo pala tayo noong nakaraang taon. Actually, yes, nabalita ko to. Na-remember ko naman, pero akala ko noong 2024. So, ito nga, reigning queen ng Miss International na si Krishna, na ngayon, syempre, challenge for the back-to-back para kay Mariel. So, marami nagsasabi na mukhang magba-back-to-back daw tayo dito sa sa Miss Aura International. Hindi ko yan sigurado. Tulad nga ng sinabi ko, depende yan sa organization, depende sa nafe-feel nila, kung ang reigning queen ba ay nagtrabaho ng bonggang-bongga, gusto nila ma-continue. So, hindi kasi easy talaga yung back-to-back. And yes, kung makukuha niya ang bongga, kung hindi naman maiintindihan ko. So, basta laban. Kasi lumalaban naman si girl, di ba? So, yan. Kasi guys, sa totoo lang, minsan ang mindset kasi ng mga tao, sabing ganon, di sana hindi nilang pasalihin kung hindi naman pala makukuha yung back-to-back. May chance. May chance na makuha yung back-to-back, but it's a big challenge. Pero dito kasi sa ginagawa naman ng kandidata natin, parang she did well sa totoo lang. So, parang feeling ko, ang lakas ng chance sa back-to-back. But, kung hindi makukuha, syempre, naiintindihan ko kasi syempre may mga iba ding kandidata na fit doon para sa corona. Katulad na lang sa Miss Eco International. Alam natin si Miss Gabi magaling. Wala namang problema kay Miss Gabi kasi talaga namang magaling sa kudaan, magaling magsalita. Pero kasi he's not only about na kung gaano ka kagaling magsalita. It's about sa pagiging total package mo. So, parang feeling ko, pag nakakita sila ng ibang candidates, ayun yung ipapanalo nila. So, yon. So, ang importante ay lumalaban sila, ibinibigay natin yung suporta, and then, ipag-pray natin sila. Ayun yung the best. Kasi hindi easy, di ba? So, back-to-back ay hindi madali. Sa Eco at saka sa Aura. But yung mga candidates natin na lumalaban, katulad ni Mariel at saka syempre ni Doc Gabi, ay ginagawa nila yung best nila para masungkit yung back-to-back. But ang tansya ko dyan ay hindi madali yan para sa kanila. So talagang trabaho. But for now, nakikita ko, ang laki ng chance nilang maging first runner-up parehas or title. Ganun lang yung patutunguhan nila, first runner-up or title. So yun. Wish all the best para sa dalawang kandidata natin na nag-hit ng back-to-back this time sa Miss Eco at saka sa Miss Aura. So, good luck. Di ba? So, yun. Ganun lang. Hindi natin kailangan gawing complicated kasi alam naman natin na ginagawa naman nila yung best nila. Pero, don't hope too much kasi baka mamaya ma-disappoint ka kasi. So, yun lang. Kaya ako sinasabi, mas maganda na yung expectation mo. Okay, so pwede silang manalo pero I think pwede silang first runner-up and then
pwedeng mag-title. Ganon! At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Indonesia at Philippines para sa Miss International. Matinding tapatan daw. To be honest, ako naman, sa pambato natin sa Miss International, kumpiyansa ako sa kanya, kay Katrina Johnson, na makukuha niya yung corona. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit. Dahil I think she well prepared. Maganda ang pambato ng Indonesia, sa totoo lang, pero mas maganda yung pambato natin. Ganon. Lalayo pa ba tayo? So parang feeling ko mas queenly, mas palaban, mas bongga, di ba? So ako, I go for, Philippines more than kay Indonesia. Charot. Si Indonesia kasi hindi naman maganda. Charot. Nakakaloka. Anyway, so wish all the best para sa pambato ng Indonesia at para sa pambato natin. So, laban lang. Wala namang masama kung ipapakita nila yung galing nila, kung sino ang mananalo, di yun yung panalo, di ba? Anong gagawin natin kung sila ang nanalo? So, basta laban lang at tiwala, di ba? Yun lang naman yung kailangan nating ibigay. Magtiwala tayo sa mga pambato natin na nagkukumpit dito sa Miss International. At laban. So, yan. At syempre, lalaban daw talaga dahil ang pambato natin sa Miss Supranational ay back-to-back na. Sobrang ganda at sobrang lakas. After Tara Valencia na naka-third runner-up sa Miss International, syempre looking forward naman tayo sa magiging laban ni syempre Katrina Ligado ngayong taon na to. At 2 months na nga lang ay aariba na. So, yung hinihintay natin na laban para sa kanya ay papunta na tayo doon sa exciting moment, and looking forward talaga ako sa pag-ariba ni Katrina Ligado dito sa kompetisyon. Pero syempre, hindi pa man nagsisimula ang laban, ay mukhang mas palaban ang pambato natin sa susunod na taon, dahil naman talaga naman kung ganda ang pag-uusapan ay hindi magpapahuli ang pambato ng Pampanga. Nakakapanalo lang syempre. At nakikita ko naman sa kanya ay promising title holder, di ba? So, kailangan lang mag-prepare ng bonggang-bongga. At naniniwala naman ako na aariba din to. So, for now, may moment siya na i-prepare yung sarili niya, papayat konti, mag-aral ng pasarela, mag-aral ng comm skills, kung paano sasagot, and then, ayun, kung paano oora, di ba? Mananalo yan. So, yon. Pero kung wala siyang gagawin, sayang naman yung ganda. But nandoon lang ako sa part na i-prepared kasi mahaba yung panahon na i-prepare niya. Mahigit 1 taon. So, yon. Kaya, laban. So, syempre, laban tayo sa supranational dahil kung hindi manalo ang Katrina Ligado, meron tayong susunod na pambato na talaga naman pwede nang manalo ng Miss Supranational for 2027. Kaya, abangan natin yan, and good luck sa kanila. Wish all the best. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-ariba at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.